everyone! Welcome back to the EMS podcast. I am Maria, your host, and I'm with my friend Maria, who will be joining us for today's episode entitled What It's Like to Be an Academic Achiever and How to Handle the Pressure. So, hello everyone. I am Maria Isabel Alivio and I have been considered a academic achiever ever since I was in kindergarten. So, I joined competitions inside and outside the campus. Pero syempre, hindi lahat yun nanalo. Then, as an academic achiever, I encountered challenges. So, yung mga challenges na yun is mga pressure, procrastination, time management, ganun. Sometimes, a lot of people might say that I'm too studious o yung masyado akong sa pag-aaral. Parang focus na focus, gano'n. Pero syempre, gusto ko rin i-spend yung time ko sa panonood ng mga movies, series, gano'n, tapos paglalaro ng online games. Ako naman, ever since I was in elementary, consistent na akong honor student, student leader kasi sumasali ako sa mga organizations katulad ng SPG. Kasi sa elementary, back in my days, ang tanda na. Ang tawag din is School Pupils Government. And then, after nun, is sumasali din ako sa mga journalism and quiz bees. Nananalo, pero minsan hindi. Pero ganun naman talaga ang buhay. So, itong mga experiences and achievements na meron ako, nakatulong yun sa akin para maging kasali sa one of the major organizations sa San Nicolas, which is yung YUM Society. Isa akong vice president sa organization na yun, and okay naman siya. Pero bilang academic achiever, siguro yung mga struggles ko and then achievements, they come hand in hand. Hindi pwedeng gusto mo lang laging manalo, gusto mo lang lagi ka nasa top without working hard for your dreams. And ayun, so dapat maging hardworking tayong tao. So, ano nga bang gagawin natin ngayon, Maria? So, yung pag-uusapan natin ngayon yung mga struggles and mga thoughts ng mga academic achievers natin. So, last night, we've posted, di ba, kagabi, Yes. ng question para sa academic achievers. Sabi doon sa question na yun, like, tinanong natin sila kung ano yung mga struggles and thoughts nila. Tapos, free silang sabihin yun or mag-grant sa atin. So, yung ginawa natin is yung NGL link para maging anonymous yung mga pag-share nila. Tapos, hindi sila maging awkward, parang ganun. Okay. So, isa sa mga experiences na nag-share dito, sabi dito, worth it kasi patay gutom M sa ACAD validation. Ano ba tong M? Me yan, me. So, worth it kasi patay gutom daw siya sa ACAD validation. So, yung ACAD validation, di ba ito yung parang nagsisik siya ng validity dun sa achievements niya through academic. Yes. So, parang naging sabi dito siguro ng academic achiever, kahit nga ba meron siyang struggles, naging worth it pa rin kasi gusto niya academic validation. Pero, para sa'yo, ano yung masasabi mo dun sa like ACAD validation? Nangyayari ba yan sa'yo minsan? Personally, oo, nakaka-relate ako sa kanya kasi sa environment ko is, for me, nagiging valid lang yung existence ko kapag meron akong Achievements. na-achieve something. Siguro depende yan sa kinalakihan ng tao kung bakit nagkakaroon sila ng academic validation. Iba't iba kasi yung mga uri ng tao. Yung iba nag-aaral lang kasi they just want to or kailangan. Pero hindi sila nape-pressure kung ano yung dapat nilang grades, dapat mataas sa scores and quizzes. Pero may mga tao na katulad ng nag-share na ito na kailangan lagi kang magaling. Kasi kapag hindi, may masasabi yung ibang tao sa'yo and that will hurt your Feelings. Or parang feelings. ego na siguro. Mm-mm. Ako naman dun sa ACAD validation. Pero feeling ko kasi yun kapag magaganda or matataas yung nakukuha ko, parang satisfying. Kasi yung Yes. lahat ng hard work mo, parang nagpe-pay Paid off. off. Tapos yun, through certificates, medals, parang nagiging valid yung struggles natin kasi na-achieve mo yung parang kahit di naman siguro top 1, ganun, or Yes. champion, parang nandun ka sa cream of the crop. Yes. So, feeling ko,
yung mga certificates and medals, some people might think na small, Materialistic, no? Parang small ano lang siya, small things. Pero para sa mga taong nag-work hard for Oo. it, sobrang big deal nun. So, yun yung, parang mayroon sila ACAD validation or academic Mm. validation. Ikaw, Okay. share mo nga yung ano, sir. Ito naman, may nag-message din sa akin, friend of mine. Sabi niya, i-mention ko daw yung name niya. So, Denver, if you're watching, Hello, hello. Denver. Hi! So, ito sabi niya, as someone who used to excel academically, I've come to realize that our achievements often reflect our hard work. I remember when I was in elementary school and received my first award, it was a turning point in my life. That No, recognition... turning point. Yes, sobrang big word, turning point. So, that recognition fueled my determination to strive for more, to put my best foot forward in everything I did. It was like a constant source of motivation and encouragement throughout my schooling journey. So, sabi niya nga dito na yung mga achievements na yon is serves as motivation para mag-strive for more pa daw. And then, but as time went on, I began to see how challenging it can be to maintain that level of success, especially when faced with judgment from others. Life has a way of changing us, our thoughts, our desires, and even our paths. So I've learned not to be harsh on myself because in the end, it's me who bears the burden. I'm always asking myself, am I pursuing academic excellence for my own fulfillment, or am I simply trying to meet the expectations of others? That's why, at the end of the day, finding joy in what I do is the most rewarding thing of all. Aw, ang sakit mo. Ang ano, no, parang creative nung pagkaka-express niya, no? Mm-mm. So, si Denver, isa na siyang college student. And kilala ko siya bilang taong academic achiever talaga, pero hindi ko alam na ganito pala yung thoughts niya, Yung no? struggle niya. Oo. Parang nakaka-amaze and also at the same time nakaka-awa. Oh, Yun ba yung term? parang di siguro Siguro parang nakaka-sad. Nakaka-sad na may mga taong ganun yung nafe-feel. Kasi kahit gaano ka nag-success. oo. Meron ka pa rin constant need na kailangan mapantayan mo or ma-succeedan mo pa yung success na yon. And for me, yung sinabi niya dito na pinaka nagustuhan ko is yung that's why at the end of the day, finding joy in what I do is the most rewarding thing of all. Anong masasay mo sa ganong sabi niya? At the end of the day, finding joy in what I do is the most rewarding. Siyempre kung sa lahat ng ginagawa natin, hindi naman talaga tayo nag-enjoy. Parang parang baliwala lang din yung mga na-achieve natin. Kasi, di yun yung gusto natin eh. Halimbawa, personally sa sports, halimbawa, table tennis talaga yung gusto ko eh. Tapos, pinaglaro ko ng siguro volleyball. Syempre, di ako mag-enjoy doon kasi sasakit yung braso ko. So, parang ganun. Parang, hindi siya magiging fulfilling sa pakiramdam. Kasi yun yung bagay na siguro mukha akong nakangiti habang naglalaro. Pero yung deep inside, yung enjoyment, fulfillment, nandun pa rin talaga sa ibang bagay, which is yung table tennis. Parang ganun. So, feeling ko, importante na kahit nagwo-work hard ka pa rin for your dreams, you also have to find other things that will make you happy para balance yung life mo. Okay, next. Ako naman. Ito din sa akin. Ito, hindi ko to siya kilala kasi anonymous lang yung pagkaka-share. So, ito. I was once an academic achiever who turned out to be this average student and have settled to basta makapasa or makasurvive na lang because of how hard the college Sorry for the term. Okay. Pakiano na lang. Bleep. Of how hard the college blanked me to the point that I am also questioning myself of what am I or who am I without those achievements. I am well aware of how hard college is, kaya hinanda ko yung sarili ko sa reality na I am just an average person. But I didn't expect na ganito pala ako sasampalin ng realidad.
it may sound cliche, but hindi talaga mawawala yung expectation sa'yo ng mga tao like your friends, parents, relatives. And whenever they ask what happened, hindi mo alam yung sasagot mo. And you'll just feel lost. Feels like hindi na sila naniniwala sa'yo, but I see it somehow a good thing. Dahil at least less pressure and worries from them. But sobrang laking kalaban ng sarili because of disappointment to self. Because being an academic achiever even once in your life is a game changer. That sets people apart from themselves, from knowing yourself sa kung ano ka outside those achievements. Kasi yun na nagde-define to you once nakuha mo yung ego and recognition benefits you can get from your achievements. So, sa last part na sinabi niya, as an achiever, nag-struggle ako in a way na I'm questioning myself and how would I redeem myself kapag na-disappoint ko ang ibang tao at ang sarili ko. Ow. Parang ang sakit naman ng pagkakashare niya. No? Parang Big hug sa'yo. Bigat. Big hug. Bigat. For me, yung na-take ko sa sinabi niya is yung who am I outside the academic achievements. As in, once in a lifetime, nangyari sa akin yun, yung ka-questionin ko yung sarili ko. Kasi, anong talent ko? Niisip ko, marunong kumanta, marunong sumayaw, pero hindi magaling. Hindi marunong mag-drawing. Paano na sa arts? Diba? O tapos, what if hanggang dito na lang ako? Yun yung mga bagay na constantly nagpapa-worry sa akin. Kasi, syempre, minsan may mga thoughts na out of hands and hindi natin nakokontrol yung pagpasok nila sa isip natin. So, ikaw? Ako I can relate dun sa yung idiom na jack of all trades, master of. So, si CNF, yun yung ginamit ko. So, yun yung una kong phrase dun. Yung parang, kasi di ba may mga bagay tayo na parang inaral para maging competent dun sa community na meron tayo. Tapos dahil dun dahil nalaman nila na ay kaya mo to, so magaling ka dyan. Tapos parang kung makikita nila na di mo kayang maging competent pa dun or hindi maging tawag dun parang continuous na magaling. Parang nabi-break yung expectation nila sa'yo. Pero na ba nabanggit niya dito na parang natuwa pa daw siya nung part na hindi na na-achieve yung mga nangyari sa kanya kasi less pressure daw. Pero feel ko parang hindi siya maganda pakinggan, no? Kasi parang parang sumuko ka na. Oo, sumuko na kagad sa niya. Kasi parang you're so tired of that cycle na umabot ka na sa point na okay lang kahit wala na. Mas na okay pa nga kung wala na kasi hindi na ako mag-iisip pa ng kung ano-ano para maging best. 'Di ba? And then feeling ko, yung mga nauna nating mga senders, yung mga messages sa senders is, ang mga similarities nila is most of the senders are afraid to fail. Oo, Are you afraid to fail? Ako din, minsan, as a academic achiever, parang kasing yun nga, yung pressure galing sa ibang tao na, halimbawa, bumaba ka lang ng ilang points. Grabe, di ba? Parang, bakit ang baba mo na? Di ba top ka? Tapos sila, parang i-compare nila yung past achievements mo without knowing kung ano ba yung naging struggle mo ngayong present. Siguro kaya ganun yung naging mentality ng mga tao is because of also the society, yung toxic mentality na dapat when you are good or when you excel at something, dapat always kang mag-excel. Oo, walang downside. Di ka tao, robot? Ganun lang. Perfect pala siya. So, feeling ko, makakatulong kapag as an individual, we will change that mindset para maging mas better yung performance natin and also yung mental health. Kasi, ate ko, aanuhin mo yung mga achievements kung matetegi ka sa pinaggagawa mo, di ba? Oo nga, pahinga-pahinga din. Okay, so, for the last one, eto, pinaka nakaka-relate kaming dalawa dito. Sabi niya, as a regular student, I'm very overwhelmed at everything. Aside from too many subjects, too many tasks to do, I also had personal issues, family issues, so saan po ako lulugar niyan?
Ayan. So, matanong ko lang, Maria, ilan ba yung subjects mo ngayong term? Ngayong second sem, meron akong 9 subjects. Tapos nung before pa magkaroon ng alternate, ako lucky ako kasi 8 a.m. pa yung klase ko. Hindi kagaya ng... Ikaw, anong oras start ang klase mo? Oh. Wag na lang mag-talk. Pero ako, mas madaming subjects ko sa kanya. 10 subjects ko. 4 sa umaga, tapos 6 sa hapon. Tapos imagine, meron pang mga personal issues. Tapos, sabayan pa ng mga groupings na nakaka-stress talaga. So, feeling ko, sobrang hirap talaga maging irregular student. Kaya naman, wag na kayo mag-ireg. Kasi kami, transferees kami. That's why irregular student kami. Pero, despite ng ganong schedule namin, thankfully, Academic achiever pa rin. nagagawa pa rin namin yung mga duties and responsibilities namin as a student and also as an individual, as anak, 'di ba? Ay, wow. As Kasi- a mother, as a sister, as Uy, a friend. Nilahat na. Pero kasi 'di ba, hindi lang dapat maging student lang yung identity mo. Kasi Kasi- meron ka pang life outside Oo. school. Ayan ang tatandaan nyo. Hindi lang puro dapat work, hindi lang puro aral. Dapat may balance din yung life mo. Work-life balance. Ganon. So, ngayon, may hinanda kaming tips para maayos yung mga struggles and also masolusyonan kung paano natin i-handle yung pressure natin in life as an academic achiever. Okay, so Okay, so ako muna sa first tip. Yung first tip namin is time management. So, ako personally, minsan struggle pa rin sa pagkakaroon ng time management kasi nga 9 subjects. oo. Yun. Pero kung pag may chance ako na mag-time manage is inuunahin ko muna yung di ba, list ko muna sila sa isang paper. Tapos parang i-breakdown ko siya kung sino yung unang kailangan ko na talagang ipasa, yung gawin. Parang may pinakamalapit na deadline. Para hindi ako yung ma-overwhelm. Kasi kapag overwhelmed ka sa gawain, dun ka natatama rin. Parang mawawalan ka ng gana. Kasi nga nakikita mo na, ang daming kong dapat i-accomplish na task. Unlike kapag nag-time management ka, parang nabe-breakdown mo. Pwede ka mag-schedule kung anong gagawin mo ng araw. Tapos the next day, parang nakakapag-rest ka lang. Hindi yung nakatuto ka lang sa cellphone mo, tapos nagsusulat ka. And also, feeling ko kapag nagkaroon ka ng time management, hindi masasacrifice yung quality ng work mo. Kasi mahalaga din yung quality. Sabi nga nila, quality over quantity. Ayan. So, ang next tip natin is open communication. So, sa open communication, dapat kapag sobrang stress na natin, matuto tayong mag-express ng mga thoughts and feelings natin. Kasi when you bottle up your feelings, yung mind mo sobrang naaapektuhan and therefore, hindi magiging maganda yung performance mo as an individual, as a student, and also as a person in society. Kasi sabi ko nga 'di ba na meron tayong life outside the school. So bawat isa sa atin is bawat desisyon na ginagawa natin is may ripple effect na nag-aapektuhan lahat. Kunwari, ayun, sinabi niya na pag tinamad siya sa ganito, tatama rin na siya sa lahat. So, sa open communication, ina-encourage namin na mag-open up sa mga friends kung hindi naman available ang friends. I also suggest journaling. Kasi sa journaling, walang mang-judge sa'yo, te. Kahit mainis ka dyan. Oo. Lahat ng thoughts. Lalagay mo lang doon, Dear Diary, ganito ang nangyari sa akin ngayong araw. Ganon. So, para at the same time, mas Parang hindi ka nasasakal sa emotions mo. and mas malilesen yung pressure and bigat ng nararamdaman mo. Okay. Okay, tip number 3 naman. Ito, try new things or new skills aside studying. Parang, hahanap ka ng mga bagong hobbies mo na gawin pag during free time. Or kahit di naman free time, halimbawa, pag-aaral mag-bake.
parang parang nakikita ng tao na hindi ka lang nakasubsob sa pag-aaral. Kasi parang, True. sasaya ka din kasi dun sa mga bagay na halimbawa naman, paggawa ng mga satin flowers, yung nauuso ngayon, Oo. lalo ng Valentine's, di ba parang nauso yun kasi, nagiging pinalabas din nila yung creativity mo. Yes. Pwede ring puwasok ka sa sports, maglaro ka ng sports with your friends, family. Pwede rin naman yung mga online games na, pero syempre, magmamanage ka pa rin ng time. Hindi mo nang isusubsub yung oras mo lang dun sa mga bagay na. Kasi, pag ginawa mo naman dun ka naman nag-focus sa mga outside ACADS mo, yung ACADS mo na may mapapabayaan. So, Yes, parang, dapat balance pa rin lang. talaga. Okay, and then lastly is seek professional help. Itong last tip natin is para to sa mga taong hindi na talaga kaya yung pressure and who are experiencing mga mental health problems such as anxiety and depression. So, dapat maging open tayo sa idea na mag-seek ng help kapag hindi mo na kaya. Hindi ibig sabihin na kapag humingi ka ng tulong is mahina ka. Actually, for me, mas stronger siya. Mas strong. Kasi Mahirap yun. nakahanap ka ng courage to find help, to seek for help, na most of the people, hindi sila open sa ganung bagay kasi they don't want to be seen as vulnerable. And for me, these professionals, these therapists will really help you kung ano yung mga dapat mong gawin para maging stable ulit yung mental health mo. Kasi, ano nga ulit yun? Mental health matters. Ganon. Nagalit? Pinagalitan sila. Ayun, Okay. so, ayun nga yung mga tips. So, ulitin nga ulit natin. Okay. First tip is, Time management. second tip, open communication. Third tip, try new things or skills aside studying. And the last one is, seek professional help. Okay, that will be all. Thank you for joining our podcast session today. And once again, I am Maria Isabel. And I am Marian. And this is the Ems Podcast.